Ibutang sa mga kasing-kasing Ginoo ang imong pulong Ginoo nga masabtan namo unya kami Ginoo makahimo kung dapat himuon unya makahimo kami Ginoo sa paghimo nini Ginoo sa amo Ginoong kaubuton sa mga kasing-kasing. Panlangini kami o Dios ug ikaw mahimo namo Ginoo nga alagaron sa tanan nga panahon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon sa Ginoo, ang pulong of fasting na sa atong Biblia. Makita nato sa atong Biblia. And by the way, nang duha ka sites na gigamit nako na sa uban din sa ilang materials na nakita nako. Ang ato nga Biblia wala nagasugo sa mga Kristohanon nga kita mag-fasting. Example, sa ato Biblia gisugo ta nga magwali sa pulong sa Dios, di ba? Gisugo ta nga magbautismo kita. Gisugo ta nga mag-disciple sa ila. Pero wala na butang sa Biblia gisugo kita nga mag-fasting. That's number one. Think of that. Gawa kita gisugo sa Ginoo. So no biblical command that followers of Jesus Christ should fast. Next, in the Old Testament, the Jews were only commanded to fast on one day out of a year. Usa lang kada tuig, and that is the Day of Atonement. Day of Atonement. Leviticus 23, 27, 29, 30, 32. Na mga igsoon sa Ginoo, ingani. Kani nga semana ang akong kasing-kasing murag di na ko masabtan. Kay duha ka butang. Number one, isa ka butang sa Manila ang gahitabo nga grabe. Di ta kasabot niya na, di ta kabalo sa ilang gahimuon, wa ta kadungog sa ilang kasultion, pumadunggan nato ang ilang ginagpangayo sa atong gobyerno. Madunggan nato. Ako pangutanon ninyo, sabton ta ka, duli lang ko kung sa itubag na para sa ila. But look at this. Sa Manila, grabe ang ilang tawag ng atong Pangulo magnaog. Sa Israel, kaninga semana, they had a big celebration of the Day of Atonement. Kabalo po nga, no? Kaya ang treaty with Israel and countries around them was signed this week with Trump on the head. Grabe ka celebration. Ang ilang mga prisoners kagika dito sa Libya, sa ibang mga nasod, gipauli. Pati mga patay lagi pauli. Ila po mga prisoners lagi pagawas po nila. And so, they have this Day of Atonement nga ilang napakita, nga ang kaayos sa Ginoo nagapakita sa ilang ni Ana. And so, the question now is this. What kind of fasting can a Christian do? Now, mga kinds of fasting. Okay, let me just show this to you. Number one, limiting self to a certain types of food. Kanang, di kasi sila siguro ana, magkaon sila, nagamay, lahi na. Kaning nga pagkaon, di ka magkaon na. That's a fasting for them. Number two, fasting from food entirely. Digin mo kaon sa pagkaon nila. Maybe they just take water, but never take the whole food with them. Number three, fasting from food and water. Ganiya, fasting from food, makainom siguro. Kani siya, fasting from food and water, pati tubig, di sila mo inom. But number four, ingunin na, there's also fasting from a certain activity, such as husband and wife, abstaining from sex for a predetermined period for the sake of the Lord. So, mo na makita nato sa ila, nga ilang gahimuon. And so what happened to them is that we can say that many of them are doing these things. But remember this, nobody is trying to make them do it. And so na isa ka author, nga nagbasa na ako, ingon niya, author, editor, and professor, Joe Carter has collected 10 reasons for biblical fasting. Biblical reasons, napulo ka rason. Number one, to strengthen prayer. Ang pag-fasting, para nga magbaskog pa, magkusog pa ang atong pag-ampo sa Ginoo. Number two, to seek God's guidance. Pagpangita sa kaubuto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Number three, to express grief. Kung nasuban ka, imong isulti sa Ginoo, Ginoo, tabangi ko. Ginoo, subo kayo. Ginoo, di ko kagwanta. Tabangi ko. Number four, to seek deliverance or protection. Gapangayo kag ka imong protection, gapangayo sa imong bodyguard ka sa Dios. Number five, to express repentance and a return to God. Nakasala ka, nagpalayo sa Ginoo, unya nagapangayo ka sa imong pagkamakabalik ka sa iya. Number six, to humble oneself before God. Magpaubos ka sa Ginoo. Number seven, to express concern for the work of God. Gusto ta mag-uban, gusto ta magtabang, gusto ta maghimo sa mga trabaho sa Ginoo, pero ato mahimo fasting lang. Di ta maghimo sa mga butang. Number 8, to minister to the needs of others. Para magtabang sa mga kinahanglan sa ubang mga tao.
It's just like evangelism or other works. Number 9, to overcome temptation and dedicate yourself to God. And number 10, to express love and worship for God. May iso sa Ginoo, kanang siya reinforcement lang para sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dili nga mauna ang atong himuon gyud. And so may iso sa Ginoo, we can see that in the Bible, overall, fasting appears in over 70 verses throughout the Bible, highlighting its significance in spiritual practices. Mga 70 kapagawas na sa Biblia, sa major na kapagawas na. And then makita nato nga dinha, ang ilang ginabutang is that they emphasize our spiritual practices. And so, let me show to you some examples. Old Testament examples. Ingon dina sa pulo sa Ginoo, Moses fasted for 40 days and nights while receiving the law. Remember? Exodus 34:28, and let me read this to you. And he was there with the Lord 40 days and 40 nights, and did neither eat bread nor drink water. And he wrote upon the tables, the word of the covenant of the 10 commandments. Now, 40 days and 40 nights. Nga tuwa si Moses dito sa taas, and then, ingon sa Biblia, si Moses nag-fasting. Now, I don't know. Taas kayo na, no? 40 days, mamatay naman siguro kuhaan na ako. One time sa Thailand, kami ni Phoebe, ingon na mo nga doon, siguro kita nga doon dapat nga mag-reduce sa atong weight, mag-reduce sa atong size. Namo nga, dapat nga mag-detox ta nga doon. Ang abot to mga in-laws po to at speak kasi, sige na, sige na. Intra po sila din, intra mi. Usa ka sa adlaw, okay lang. Way kaon, inom ng tubig. 2 ka adlaw, okay lang. Inom tubig. 3 ka adlaw, magisod naman, sakit pa na kuntiyan, kay gutom naman. Ikaw pat nga adlaw, okay pagyapon. Pero ka unom nga adlaw, ikapito nga adlaw, wala kayo maghuminaw, gatuyok man akong paminaw ninyo. Nanawag namin sa ila, hey, Bethel, Jen, unsa man gatuyok naman kalibutan na mo. Sige niya, di na mo padayon, undang na mo. Na, mo nang kaimtangan nato sa 7 days pa lang. Ang di na nabutan si kay Moses, 40 days and 40 nights. Maybe, ano ibawa nato nga, kung di ka magkaon, bisag 40 days, kung nakalay tubig, mabuhi ka. And so, Moses did that. And so, who else? David fasted times of mourning and seeking God's favor. Si Moses, si David. Remember si David, kanisa nga anak niya, morning anak niya, uban sa kay Bathsheba. Remember? Si David, si Bathsheba, iyan naburusan. Si Bathsheba, asawa ni Uriah, iyang usa ka gamhanan ug bantog nga sundalo. And so Uriah was killed by the order of David, as if he was killed in a war, but actually gituyo to ni David, gipapatay siya. And so Uriah died, and Bathsheba became the wife of David. But God said to him, that baby will die. Naibawan nato kapag panganak ni Bathsheba, ang naitabo nga, ang bata masakiton. So, ang himo ni David, kay masakiton mga bata, nag-ampo siya. He fasted. Ingon siya mga sulugon, Ginoo, Senior Hari, dapat nga magkaon kasi nga, no food. Dapat nga magligo ka, no bathing, whatever, nothing. And so David fasted for times during morning and to seek God's favor. Let me read this to you. David therefore besought God for the child. And David fasted and went in and lay all night upon the earth. Mag-igsuon sa Ginoo mo, naginimo ni David. He was mourning for the life of his child. Na, pangutana, pila man kabuok ang anak ni David? Di ba daghan? Daghan, di ba? Nganong kaning bata nga nang kamapatay ni, iya man ni gifast para ni ani. And so, what we can see is that David fasted for that. And remember, ingon sa Biblia, ang anak niya nga iyang nag-fast para niya to, namatay. Pagkapatay sa bata, wa sa gisultian dayon. Pagkapatay sa bata, yung mga sulugon, ingon na, napatay na gid ang bata. Pagkabalo ni David, nga nag-sultian na sila, ingon niya, sige na, tabahin ko ninyo, maligo ko, pahamot ko, magkaon ko, unya, magalagad sa Ginoo. Ingon sa mga sulugon, Senyor Hari, nganong katugbuhi pang bata, nganong di man ka mo kaon, di ka mo ilis, di ka mo tindog din ha. Ingon ni David, who knows?
maybe God will pity me. Who knows? Maybe God will answer my prayers. Who knows? Wala kibalo. Sige na. Gikuha na sa Ginoo, okay na na. Pero wa ta kibalo kung siya kuhaon sa Ginoo o ako sabto niya. And so that was David. And who else? Esther. Now, Esther, you know the name? That's a big name. Babae. I like that name. Esther called for a fast among the Jews before approaching the king. Now, of course, we know Esther was a Jew. Esther became a queen. She became a queen in a foreign land. And she became a queen without telling the king that he was a Jew. Wasa na sulti sa nga Jew siya. Punay mo sa queen. And the story goes this way. The king asked the former queen to say, come and join us in a party. Ingon sa queen, dili ko maadto, kay walay pulos na. Ang hari na suko, gipahawa ang queen. Unya ingon siyang sulugon, Sir, Senyor Hari, dapat mangita ang tagbag-o nga queen. Dapat mangita ta. Siya, saan ito papangita? Siya, ang tanan nga mga babae nga gwapa, ang tanan nga mga babae nga birhin, dadon si tubangan, ibutang sa dinhi, unya, ikaw pili kung kisi gusto nimo. And so, Esther was as a lady, and she was named as Mordecai. Hadassah. Her name was Hadassah. And, of course, Esther's name was not known to the king. She never knew Esther as a maybe her own people or her own woman in that country. But she saw this lady. Siguro si Esther po, ang iya po siya pamiste, pareho sa ila nga kultura. And so, ang may tabo nga, si Esther napilian nga nahimo nga queen. And then one day, of course, we know that there was a man who planned for the slaughter and for the massacre of the Jews. Ingon pa sa Biblia, tanan nga tao ni ini nga adlaw, tanan nga tao nga mga Hudyo kani nga adlaw, patyon, di makasukol. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, si Mordecai nasubok. Kay maurot magid sila. Di ba sila makasukol? Ingon pa din niya, Esther, it's your turn to go to the king. Ingon ni Esther, Mordecai, unsaon ako pag-ato sa hari? Kanami balaod ng nibawa na to. Nga di ka pwede magsulod dito sa hari kung pagsulod mo dito, dili na ibutang sa mga tubangan ang iyang kanang sungkon niya para tandugon nimo. Kaya kung di na ibutang sa mga tubangan, mamatay ka. Ingon ni Mordecai, Esther, remember this. If you live, if you die, the same thing. Because when we die, you're going to die. And so ingon ni Mordecai, Esther, we have to do something. And so Esther said, okay, I'm going, but you have to do something for me. Ingon ni Esther, go gather together all the Jews that are present in Shushan, and that ye for me, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. Grabe ba? Nako, usay gabasa ng tanyani, if I perish, I perish. But kung nauna-naong ginato, lawom ang kahulugan. Lawom ang gibatik. Lawom ang resolution na himuon ni Esther niya. And so Esther said, you make a fast among our people. Tanan ng mga Hudyo sa Shushan, sa nangyayarian, mag-fasting for 3 days. Akong sulugon o kami din mag-fasting food. After niya I'm going to the king. And if I live, I live. If I die, I die. Mga igsoon sa Ginoo, this was made by Esther. New Testament example, duha ka buok. New Testament examples, Jesus fasted for 40 days in the wilderness before beginning of ministry. Iyan na kay Jesus na siya. But let me just show you some example. Kanisa. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. And so, ang makita nato nga, ang Ginoo din nato, di ba gamhanan siya? Di ba? Di ba ang yang pag-ampo makadala og dako nga gahom sa kalibutan? He can just say anything, and the thing he is asking for would come. He can just say to people, come, and they would come. But look at this.
when he was about to start his ministries, he fasted. He fasted. And so, when he fasted 40 days and 40 nights, he was hungered after. And so, makita nato atong Ginoo diay naay pagbati nga parehas sa ato. Naasay gabati nga parehas sa ato. Nga kita, di kay balo sa atong himuon, ang Ginoo na paghimuon para sa ato. And so, the next one here, the early church practiced fasting for guidance and prayer. Acts 13:2-3. Kanisa, mabasa nato ni sa Acts 13:2-3, ingon niya, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. Kanisa ang pagtawag kay Barnabas o kay Saulo nga mahimong nga missionary. So they fasted. They prayed. They fasted. And so when they were fasting and praying, God said, I'm going to be separating them for the ministry. And when they had fasted and prayed and had their hands on them, they sent them away. Mahigsuon sa Ginoo, mauni ang atong makita sa New Testament. Now, kita nga tanan nga niya karon dinhi. I think nakasabot na ta, di ba? Makita nato ang kamot sa Ginoo nining atong gaymoon nga ang pag-fasting di ay isa ka butang nga additional sa atong pag-ampo. Dili una fasting ay ampo. Ampo sa bago mag-fasting. Bisag kung saan pa na fasting, kung wa ka nag-ampo, wa magyapon ni pulos. Labi na ko kanimong pag-fasting, kanang ginapakita nimo sa kalibutan nga ako ga-fasting ko. Ako ga-fasting ko. Christian ko ga-fasting ko. Dili mao. Ang dapat nga makita lang kita nag-aampo, ang atong fasting na tago. Makita nato na sa gisulti sa pulong sa Ginoo. And so, when they've prayed and they've fasted, they sent them away. And so, what do we do here? Unsa man day tinutuyo sa ato nga pag-fasting? Number 1, ang tinutuyo, ngani, rason o purpose sa atong fasting. Ngano man, nasaysay kaniya o sa atong tinutuyo niya na. And so, what happened here is this. Ang ato bang pag-fasting, voluntary or required? Gina-require ka ba sa Biblia nga mag-fasting? Nga kada buwan, kausa, required ka ba? Naaba sa ito Biblia nagsulti nga kada tuig dapat mag-fasting ta? Wala. Wala. So, ang atong makita, nga actually ang fasting is not a required thing. It is a voluntary thing for us to do. Voluntary na siya. Unya, sa kasing-kasing niyo na magsugod. Nga siya magsulti nga, ikaw dapat maghimon ini. Kabugaton niyo mo dapat maghimon ini. And so, reasons and purpose of fasting, it should be voluntary, not required. Number 2, let me just read that please. And while the day was coming on, Paul bought them all to take meat, saying, this day is the 14th day that have tarried and continuing fasting, have taken nothing. Nehemiah 1:4. And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Pag-ampo niya yung giabdala sa Ginoo. Next, Psalms 35:13. But as for me, when they were asked, my clothing was sackcloth, and I humbled my soul with fasting, and my prayer returned unto mine own bosom. So may sa Ginoo, nakita nato dinhi nga kanisya mga tao naay kabugaton unya sa ilang pag-ampo na intern na dayon ang fasting. And so, how do we do fasting? Number 2, we do this. Ang fasting is only done to the Lord. Fasting is only done to the Lord. Wala nay lain. Wala nay lain. Ingani. Di ba usay gaampo ta? Di ba? Di ba usay? Pangutana. Asa man kagaampo nga nubo ug asa man kagaampo nga taas? Di ba kabantay mo? Usually, ang atong pag-ampo kung kita na usa, nubo. Unya, kung daghan gay tao nga maminaw, gataas. Sakto dili. Kabanga ko niya, bi? Sakto dili. Ikaw na ganiyo sa Ginoo, salamat ini Ginoo, salamat. Amen. Pag abot ka na gapaminaw, has ka taas ang gyud. Mga 5 minutes, 7 minutes, ka taas mga paampo. Ang pangutana nga naman, kay naay ka paminaw, nga tao sa atong pag-ampo. Kung kita naga-fasting,
Dili na para sa tao nga lang taon ka, awa siya kaon, gigutom na siguro, pila na kaadlaw pag-fasting, unya, dapat tabago sa Ginoo. Dili. Dili ka nag-display sa imong kagalingon sa mga tao, nga lang taon lang imong fasting. Dili. Ang imong ginahimo, nga ikaw nagahimo ni ana, para sa imong kagalingon, ug sa Diyos lang. For God's glory only, not for anybody. And so, next thing is that, for how many days? Ano ibawa na to? Nga si Moses, 40 days and 40 nights. Si David, na po iya. Ang uban pa. Na, may sa Ginoo kay bala mo. Ang fasting is never required of us. And we are not required to fix a time for us for a certain time. Now, example. Say, mag-fasting ko. Pungutan sa si Pastor pila kaadlaw be? Pastor, pila dapat kaadlaw mag-fasting? Pila dapat? Na, kabalo ko sa? Di ko magtubag ana sa imo. Kaya actually, kung mag-fasting ka, imo nang kugalingon nga required sa imong kugalingon. Not me on you. Mangutan na ka pila kaadlaw, not mine, but yours. Imo po na, katubagon. Ikaw maghatag nga na para sa Ginoo. And so, how many days? I cannot give you the number. Di ko maghatag sa numero ko pila kaadlaw. Kay imo na requirement para sa Ginoo. And so, as we have this one here, the number 4, let me see. The number 4 is this. Kabalo ba mo, nga sa atong pag-fasting, sa pag-fasting sa unang panahon, ang ilangan nagasuoton, lahipod. Usay ko mag-fasting sila, labi na ko itong mga hipokrito ang fasting. Ang ilang pang suoton, lahipod ng mga sinina. Kanang, sa unang panahon, basta masuban sila, ang ilang pang suoton, kuhaon lang mga sinina nila, unya mag-ilis lang ka ng mga sako. Suotog sako, unya maglingkod sa mga sako pod. Unya usay sila mga ulo, butangan lang ka ng mga abo, ilang mga ulo. So, gwapo no? Di tayo makaibon niya na, di ba? So, clothing-wise, we have those things. But ikaw sa pulong sa Ginoo, when you fast, do not do like the hypocrites. Don't do that. And so, clothing. Number 5, food and drinks. Kanisa, muna niyang ato makita nga mahimo nga sekreto nato. Pagkaon o gaimnon. So, mag-iso sa Ginoo, ako nagahuna-huna bitaw. Usahay na mo kita kabugaton sa itong kasing-kasing. Unya Ginoon, saan man ako ni Ginoo nga kaning ang ako bitaw nga focus dili sa akong kinahanglanon, kundi ang focus nako sa imong mahimo sa akong kinahanglan. You know what you can happen? You can fast before God and you alone knows it. Ikaw lang. Ay nagpahibalo sa uban nga ay ko ni disturbo ako ka mag-fasting ko. Ayon na announce ni. Kung ma-announce na gayon na mawala ng kahulugan niya na. And so food and drinks, and then Daniel 10:3 siya, I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth. Neither did I anoint myself at all till 3 whole weeks were fulfilled. And so, makita nato na, and then niya pa yun, isa pa kabutang. Nahibawan nato nga sa ila nga pag-fasting, ang uban sa ila sinimana. Ang uban sila tag 2 ka semana, 3 ka semana. And then when you fast, you don't take baths. Padayon na siya. Ikaw rin naghimo niya na. Pero kay balo mo, ang gisulti sa Biblia, ingon niya sa New Testament. Kung mag-fasting ka, ayaw pahibalo. Kung mag-fasting ka, ay pahibalo sa imong neighbor. Ay pahibalo sa imong silingan. Ay pahibalo sa mga tao nga naga-fasting ko. You still take a bath. You still put perfume maybe. You should take clothing, good clothing, and do the rest of it. Because you are doing not for anybody, but you are doing it for God. Ginahimo nato na para sa Ginoo. So, dumdumo nato na please, okay? And then maybe the last one here would be wearing of perfume. Muna nga ito makita mahigson sa Ginoo. Nga, bisa din, masimutan ng, like, fasting man ito, ako kabalo. Na? And so, can we do this thing as Christians? Do we have a liberty to do this? Kita nga mga Kristo, pwede ba ito mahimo? Ang tubag na ako mahigson sa Ginoo, yes. Yes. Wa man i-recommend sa Biblia. Tinood na, but we can do this. Usa ito mga kalag, kabugat yun. Di ta kay balusaw nato. Ay nagpahibalo sa uban ka tao. Just do it. Ay nagpahibalo kay parang di mawalang ang kuno sa Ginoo. So magiso sa Ginoo, yes, we can do this. And the question now is this. Why are we not doing this today? Nganong wa ta nagahimo ni ana? Kay balo mo ngano? I'll tell you this.
Kung mag-ampo ta, nahibawan sa tanan. Kung mag-ampo ka nga sekreto, wa po'y makibalo sa imong ginaampo. Kung maghiampo ka nga, di ka magsulti sa uban, why nakibalo ni ana? But you know what? When you fast, it must be nobody bothering and unfocusing you. Dapat nga na may tabo. Nga walay tao nga fasting na siya, disturbo ha. No, don't do that. So, kita bitaw nga nag-ampo, pwede man ito madisturbo, kaya was na ka nag-ampo ta. Pero when you do fasting and then pakita ka sa ila, then you are trying to put yourself above them because you're doing this. No, don't do that. Ang imo na ito magiging sa Ginoo, mahimo na ito ni siya, but keep it in person and in personal thing before you. And sa magiging sa Ginoo, mauni ang gusto na akong datong karong nga buntag sa inyo. Hinaot na masabta na ito ni. Ha? Unya, kita bitaw din sa Bethel Baptist Church, maghuna-huna ba? Kung saan ko himuon? By the way, let me tell you this. Kaninga semana, nainanawag sa balay. Ingon niya, Pastor, ang imong membro simbahan nga usa gusto magpakikita sa imo. Sige, tuwan ako. So nag-atumi dito kami ni Phoebe. Pag-abot na mo dito sa ilang balay, she is atong wumiso simbahan. Wumiso siya. Unya, di na sa makanin simbahan tungo kay gina-oxygen na siya. Unya, ang iya nga diet nga ginapakaon nila sa iya is barley. Di na sa makatulon og daghan. Unya, oxygen. Unya, nasa tambal ginabuta siya nga lawas, mora na. So, buting nun, di na sa makaarama ka din ni. Pag-abot na mo dito sa ilang balay, sa pastor, kay balo ka, kapaminaw ko sa imong walis simbahan. Unya, kapaminaw ko, nakonsensya ko. Na nga naman, ma'am. Sige, nga naman, Pastor God. Sa tinuod lang, luwas ko. Nakaila ko sa Ginoo. Nagbaton ko siya, kadaghan. Pudi ko kabalo, kadus ako nagbaton. Kadus ang dawat sa iya. Nako, ha? Yun ako sa iya, ma'am, kabalo ka. Importante nga butang nga natao ka, bisag wa ka kabalo, kadus ka natao. Di ba? May bawa naman mo na. Halimbawa, ang tao nagawas na tao sa nimo ka tao, naibawa ni mo ng tao, ginasa kinasa din na. Di na sa kibalo kanos sa tao. Naman ang mga ngana sa ato, sa mga bukid, di ba? Kanos sa tao day, katumangkon ko na tao, katong tigulan ba, mga sa mama. Wala ka balo kanos sa. O, ingon niya, ma'am, pastor, konsensya mga ko, kay kada magsulti ka simbahan nga, bisa kapila ka ba na ganing simbahan, bisa kapila ka ba na bautismuhan, kung wa ka na kadawat kay Kristo, di ka luwas. Tinuod na kasulti nako. Nako, tinuod na ba nang, pero nga ni, wala ko nagabutangan na sa inyo mo para magduha-duha ka. Gibutang na ko na para masigurado atong kaluwasan. Ingon ako sa iya, manang, pwede man ako magamit ang imo example sa simbahan. Nga masulti na ako sa ila. Nga naay usa sa ato dinhi nga ingahanang niya huna-huna. Kay balumon sa, nag-ampo mi dito sa balay. Nag-ampo mi. Kung nakahuman na sila, siya makatulog na ko. Tibok gabi din, way sa tulog. Butang ko nahuna niya. And so, mag-isuon sa Ginoo. Basig may nga anak rin simba itong simbahan ba? Na, kadaghan naman ta din yung simba. Every Sunday niya ta din hi. Puwata kay balo ko atong kaluwasan asa paingon. Di ba? Or basig, naka-fasting ka na kadaghan. Puwata kay mo kakabalo asa kapaingon. So may sa Ginoo, ang gusto na kinubuo ninyo is this. Lantaw ninyong iyong kagalingon and then go for our salvation in Christ Jesus. Mag-ampo ta please. Amahan na mga langit nun, salamat o Diyos sa imong kaayo Ginoo kanamo. Salamat o Diyos nga si Kristo na pagkamatay sa Kalbaryo para sa mga sala. Salamat Ginoo nga kami nakibalo, nga kung magtuo kami Ginoo kaniya, hatagin kami kaluwasan, pinagay Kristo. Ginoo, salamat ko kami karong buntag nagatuon kami sa mga pulong na anong Ginoo sa amo Ginoo sa kabutang, nga wala gisugo Ginoo, pero pwede na mahimo o Diyos ang pag-fasting. Ginoo, tabangin kami nga makasabot kami Ginoo nga amo kani Ginoo pwede mahimo. Ug among mahimo Ginoo sa mga tubangan nga dili Ginoo para sa uban kundi para sa imo ug para sa among kaugalingon. Ginoo, tabangin kami Ginoo kanay mga panahon nang amo Ginoo mga problema, amo mga kabugaton Ginoo ug dili na mo kaya. Ang amo mahimo Ginoo nga magduol lamang Ginoo kanimo, maghatag sa among kaugalingon, magpangayo sa imong tabang. Ginoo, karong nga buntag nagampo ako, ikaw magtabang Ginoo kanamo. Ikaw maghatag sa imo Ginoo nga grasya. Ikaw maghatag Ginoo kanamo sa imong gasa nga kami makasabot o Dios niini. Ug kangay po sa isulti Ginoo sa usa ka among kaumiso dinhi o Dios nga sa una niya dinhi o Dios kan di sa makaani tungod sa iyang kimtangan
Kami nag-ampo Ginoo, tabangan nimo kami nga tanan nga makahimo kami Ginoo desisyon. Nga dili kami maulaw Ginoo, nga kami Ginoo magsulti sa uban Ginoo, nga kami modawat or basig wa pa kami kadawat Ginoo, tabangan kami Ginoo. Ikaw maghatag Ginoo sa imong kaayo Ginoo sa mga kinabuhi. Ginoo, ako nag-ampo nga tabangan nimo kami. Ikaw maghatag sa imong kamot Ginoo nga maga patuod Ginoo sa among madalanon. Ikaw maghatag Ginoo kanamo sa imo Ginoo nga pasensya Ginoo, imo pagpalangga Ginoo kanamo, ug tabangan kami Ginoo sa pag-alaga Ginoo kanimo. Samtang nagapiyugit sa mga mata, nag-ampo, igsoon, amigo, amiga, base wa ka para kadawat kay Kristo? Or maybe kadaghan ka nakanisahon sa atong simbahan. Kadaghan nga. Pero kung taron ka, asa man ka paingong karon? Di ka makatubag. Sa basig palangit, basig dili. Kanang basig dili, basig palangit. Wa na sigurado. Ang iyo mahimo is that ikaw magdawat kay Kristo. Dili para sa ako, dili para sa ubang nga tao, kundi para sa imong kagalingon. Kaya para sigurado ka nga mag-adto ka sa ginghariya sa Ginoo. So kung niya karon ka buntag, mo nang ako pag-challenge sa imo. Ngay naot pa nga ikaw maghatag sa imong kagalingon. Nga ikaw imo mahimo nga ikaw di ay mahimong anak sa Dios. Kung niya karon nga buntag, wa pa nakadawat kay Kristo, ampo ka samtang ka nagalingkod ka, sulti ang Ginoo kung magkasala. Nadawat ako si Kristo kung bilang ang manluluwas. Tabangi ako ang magkinabuhi para Ginoo kanimo. You pray. You pray. Ama ng langit noon, salamat sa mong kaayo. Bantayi kami, tabangi kami. Panlangini kami. Pasalamatan kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Mag-aampo ta. Ginoo nga among Dios nga nasa langit, nagapasalamat kami Ginoo sa reminder sa samo sa makausapod sa imong pulong gikan sa imong alagad. O salamat Ginoo nga gitagaan mo kami karong buntag o opportunity sa pagsimba. Pinagi sa pag-alagad sa imo Ginoo nga makabalik kami sa imo gihatag sa amo nga mga kinitaan Ginoo para magpadayon ang pagsuportar sa imo mga buluhaton. Sayad kami Ginoo that our economy is in chaos, pero wa kami nagasalig na Ginoo, nagasalig kami sa imo kaya ang pagsuportar gikan man sa imo. Gamit lang nimo kami nga makaanak ka nga instrumento lang Ginoo sa matinumanon sa paghatag. Naligon ka o Diyos imong walay undang sa igugma sa amo, walay undang sa encourage sa amo, o walay undang imong pagkamatinumanon sa among kinabuhi. O salamat kayo Ginoo nga among kinabuhi is very safe diya sa imong kamot. O karon Ginoo, salamat nga may kalipay ka sa mga anak nimo nga may natagon. Sa ngalan ni Jesus, among bugtuman luwas kinasalig namang tanan. Amen.